bang wala pining anniversary niyo, mama at papa? Ay, oo nga pala. Paano po kayo nagkakilala? Nagkakilala kami ni Papa nyo, yung college kami. Kasi yung best friend namin, pinsan niya. Tapos, matagal din kaming naging magkaibigan bago siya nanligaw. Kasi sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako magbo-boyfriend habang nag-aaral pa. Pwede bang manligaw sa'yo? Nag-aaral po kasi ako. Kaya hindi mo na ako magbo-boyfriend. Kaya hindi mo na kita papayagan. Nung bago pa siya gumraduate, doon ako nanligaw sa kanya. Pagkatapos ng graduation, nagkalayo kami kasi ako ay taga North Cotabato at si Nenen ay taga Davao. Habang nililigawan ko siya, palagi ko siyang sinusulatan kasi wala pang cellphone noon. Ngayon, itong si Jogs, pag nagpapadala ng sulat, laging makapal yung sobrang natatanggap ko. Yung pala, may perang kasama. Tapos, ang kapal-kapal nun, kasi tagbe-20 pala. After ko kasing mag-college, wala pa akong work noon, kaya binibigyan niya ako ng allowance. Hanggang sa naging kami na, nakahanap na ako ng work noon sa malayong lugar din. LDR pa rin kami. Na-try din namin yung telephone call. Tapos, sa company namin, kapag may tumatawag, ina-announce yun. Kaya nung may nagsabi, paging Nenen Yanez, you have a telephone call, nagulat ako. Yun pala, si Jogs lang. Ang uwi niya. Nen, kanina ka pa pinipage doon. May tawag ka. Ikaw ang hanap. Punta mo na lang doon. Sige. Salamat! Hello? Hello? Hello, Nen. Kumusta? Si Bugs to. Oh! Ikaw pala, Jogs! Ba't ka napatawag? Wala lang kasi namimiss kasi kita. Gusto ko sanang pumasyal dyan sa inyo. Pupunta ka pala dito. Pero may work pa kasi ako eh. Okay lang ba na magkita na lang tayo mamaya after work? Sige, ganun na lang. Kita na lang tayo mamaya. Namimiss na kasi kita. Miss you. Okay, sige. Kita kits. Tapos si Jogs, nung nalaman niyang nasa Davao na ako, sumusunod siya sa akin. Kahit saan talaga ako, sumusunod siya. Hanggang sa nag-decide na kaming mag-settle down at magpakasal. Nakaranas din kami ng hiwalayan pero sa di inaasahang pangyayari dahil sa nasiraan ako ng motor. Nagkataon din dumaan siya sakay ng jeep. Accidentally nagkatinginan kami. Binababa ko siya sa jeep at nag-usap kami at yun, nagkabalikan kami kaya kinasal kami noong October 10, 2000. Trinay naming tumira sa San Carlos. Nakikitira lang kami sa mga kamag-anak namin dito hanggang sa nakabili na ng lote sila Daddy Michael at Mama Ros at nakapagpatay ng bahay sa tulong nila. 1 year later, nagkaanak na din kami, si Kate. Trinay din namin ang paghahanap buhay dito. Nag-umpisa si Jogs as rubber bushing maker. Tapos, nag-try din kami ng ibang business. Pinasok namin ang pagsasaging. Kasabay noon yung pag-aaral ko ng Biblia. Nung nag-aral na ako ng Biblia at nakilala ko si Jehovah, isa sa mga natutuhan ko talaga ang pagiging honest. At yan ang pinaka-kapital namin sa pag-business. So kasama ng sipag at tiyaga, boom, may nilaga. Hindi rin kami binigo talaga ni Jehovah. Hanggang sa magkaroon kami ng 3 anak at pinagpala kami ni Jehovah hindi lang sa material na mga bagay, kundi lalo na sa spiritual. Nakakatuwa na sumunod din na maging saksi yung 3 anak namin. Ngayon, yung anak ko si Kate ay may asawa na si Johnson at napakabait din niya sa amin. Tsaka marunong siyang magluto, kaya very good yung anak ko na pumili. Si Amber naman baka susunod na din yan pero mag-volunteer muna siya. Tapos si Sab paglaki niya, mag-Betelite sana siya. Bibigay namin sila kay Jehovah.
Kaya ngayon, kaming buong pamilya ay masaya nang naglilingkod sa ating Diyos na Jehovah. Yeah, I see us in black and white, crystal clear when we started night. And all your gorgeous colors, I promise that I'll love you for the rest of my life. See you standing in your dress, swearing flooding for our friends. There'll never be another. I promise that I'll love you for the rest of my life. And there'll never be another. I promise that I'll love you for the rest of my life.